ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magpakabuti tayo hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat. Dahil kung meron tayong kinikilingan, mapapagod sila na tayo ay pakisamahan. Ikaw, kabarangay, mabuting tao ka ba? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan ay nasadla kayo ng husto? Ako kasi ay oo, at yon ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bobby, 38 years old at taga Mandaluyong. Itong mga nakalipas na araw ay sobrang lugmo ko at para bang wala ng bukas para sa akin. Sunod-sunod kasi ang mga nangyaring trahedya sa buhay ko na malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng aking kwento. Pero magsisimula muna ang lahat noong 30 anyos pa lamang ako. Kami na lamang ng nanay ko ang magkasama noon sa bahay dahil nasa ibang bansa ang kuya ko para magtrabaho. Nay? Nako, ang tindi ng ubo niyo. Ayos lang ako, anak. Di po kayo mukhang ayos, Nay. Ayos nga lang ako. Ay, buti pa, abot mo na lang yung tubig dyan sa tabi ko nang makainom ako. Sige po. Ilapag ko lang muna tong bit-bit kong lugaw dito sa tabi, ha? Oh, Nay, ito na po yung tubig. Daan-daan po sa pag-inom, ha? Salamat, anak. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Nag-aalala po ako para sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ayos na naman ang pakiramdam ko eh. Hindi na ako mainit. Tingin ko bumaba na ang lagnat ko pero inuubo pa rin ako. Kaya nga pinagluto ko po kayo ng lugaw at dinala ng gamot para makainom na kayo pagkatapos kumain eh. Kaya lang, wala naman akong panlasa. Parang ayaw ko tuloy kumain. Ay, kahit konti lang po, Nay. Para makainom na kayo ng gamot. Ano pa nga ba? O siya kakain na ako. Yan. Very good po kayo, Nay. Very good ka dyan. Ano ako, bata? Di ba ganyan din naman kayo nung bata ako. Sinasabihan niyo akong very good kapag kumakain ako, lalo pag may sakit ako. Kaya ako naman na magsasabi niyan sa inyo ngayon. Sa bagay. Sinasabi ko nga sa'yo yun nun. Ang bilis talaga ng panahon, no? Dati-rati kayo ng kuya mo ang inaalagaan ko. Ngayon, kayo naman ang nag-aalaga sa akin. Kaibahan lang, nasa malayo ang kuya mo kaya ikaw lang ang mag-isang nag-aasikaso sa akin, anak. Matanong lang kita, no? Ano po yun? Hindi ka ba napapagod na alagaan ako? Nay naman, bakit naman po ako mapapagod? Nanay ko po kayo. Wala naman. Naisip ko lang kasi dapat sa edad mong yan may sarili ka ng pamilya. Kaso mukhang kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa. Nay, hindi niyo po kasalanan. Sadyang wala pa lang po talagang nagkakamali. Ano ba yung sinasabi mong wala pang nagkakamali? Masasabi ko na maswerte ang babaeng makakatuluyan mo dahil napakalambing mong anak, mapagmahal at maalaga.
mahilig pa sa mga bata. Kaya naman kung meron ka ng natitipuhang babae, ligawan mo na. Malay mo, siya na pala ang makatuluyan mo. Ay, sa ngayon, wala pa naman po akong nagugustuhan. Pero sige po, sa oras na magkaroon na sasabihin ko agad sa inyo. Bakit mo sasabihin sa akin? Para malaman nyo. Ay, salamat ha, pero ang sabi ko, ligawan mo. Hindi mo lang basta sabihin sa akin. Nay naman Siyempre, liligawan ko pa rin naman siya pero gusto ko munang makilala nyo siya. Ay, sige anak, salamat kung ganoon kasi naiisip mo ko. Sana nga makakilala ka ng babaeng liligawan para naman hindi lang sa akin umiikot ang mundo mo. Ay, Nay, sa inyo pa rin po iikot ang mundo ko kahit na may nililigawan na ako. Pangako po yan, Nay. Papa Dudut, mahal na mahal ko ang nanay ko at wala akong pinagsisisihan na ako lamang ang nag-iisa niyang anak na nag-aasikaso sa kanya. Bagaman pareho naman kaming may trabaho ng kuya ko. Masaya ako na sa tuwing kailangan ako ng nanay ko ay nasa tabi niya lamang ako. Pero naiintindihan ko naman ang kagustuhan niyang makapag-asawa na ako at bumuo ng sariling pamilya dahil nga hindi na ako bumabata pa. Simula't sa Paul ay alam ni nanay na gusto kong magkaanak hanggang sa nakilala ko si Rhea sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko bilang tagaluto. Bali, serbidora siya noon at taga Ilocos Sur. Mabait si Rhea, maganda at kuwelang kasama. Pero sa kabila ng mga tawa niya ay meron siyang malungkot na nakaraan. At yun ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit siya umalis noon sa kanila. Sa katunayan, sa tuwing kinikwento sa akin ni Rhea ang karanasan niyang yun ay hindi ko talaga mapigilang malungkot at makisimpatya sa mga pinagdaraanan niya. Kaya ayun, nangako ko sa sarili ko na magsisika para umasenso sa buhay. Kaya nga kahit mahirap at wala akong kaalam-alam sa magiging buhay ko rito sa Maynila nakipagsapalaran pa rin ako. Gusto ko pagbalik ko sa Ilocos ibang Rhea na ako. Hindi ko naman hangad na yumaman pero gusto kong magkaroon ng komportableng buhay. Kaya lalo mo ako napahanga Ang lakas ng fighting spirit mo. Uy, thank you pero kailangan Malay mo. Meron pang magandang buhay na naghihintay sa'yo pag nagpatuloy ka. Ay, sana nga meron. Pero ewan ko. Minsan, hindi ko pa rin mapigilang mawalan ng pag-asa. Lalo't parang ang layo-layo ko pa rin sa mga pangarap ko. May iba ka pa bang pangarap bukod sa mabigyan ng maayos na buhay yung mga magulang mo sa probinsya? Gusto ko rin makakilala ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. At magkakaanak, syempre. Lalo't hindi na ako bumabata, di ba? Baka kumunat na tong matres ko pag pinatagal ko pa ang pagbubuntis. Sobra ka naman sa kumuna. Para namang chichirya lang na nahanginan. Uy, seryoso ako dun Kung kayong mga lalaki walang problema sa pagkakaroon ng anak kahit may edad na kayo, ibahin nyo kaming mga kababaihan. Hindi naman sa nilalahat ko, no? Kasi meron pa rin namang mga babae na nabubuntis pag umedad na ng 35 pataas. Pero madalas nahihirapan na talaga. Ganun ba yun? Oo. Kaya nga sana makilala ko na rin yung matinong lalaki na makakatuwang ko sa buhay. Naniniwala kasi ako na may inilaan ng Diyos na makakapareha natin sa buhay na to. Ikaw ba? Ganun din ba ang paniniwala mo? Oo. Bakit parang hindi ka pa sigurado? Naniniwala naman ako pero mas naniniwala doon ang nanay ko. Kaya nga pinaghahanap na niya ako ng mapapangasawa dahil tumatanda na daw ako. Talaga? Anong sagot mo? Yun, sabi ko, sige. Kung may makikilala ako at magugustuhan ko liligawan ko na tapos ipapakilala ko agad sa kanya. Ayun, natuwa naman at sobrang excited. Ewan ko ba dun? Ganun lang siguro talaga ang mga nanay. Sobrang excited na magkaroon ng apo. Ay,
Bigla ako tuloy na miss ang nanay ko. Kumusta na kaya siya? Hindi mo malalaman ng sagot kung hindi mo siya tatawagan. Tsaka na, wala na kasi akong load eh. Tsaka patapos na yung break time natin. Baka mamaya sitahin na tayo pag nag-overbreak tayo. Ay, oo nga pala. Masyado pa namang sip-sip yung naninita na yun. Kala mo naman kung sinong tagapagmana ng kumpanya kung umasta. Uy, baka may makarinig sa'yo ha? Uy, ano naman? Wala naman akong binabanggit na pangalan. Bato-bato na lang sa langit. Ang mag-react, pangit. Papadudo 3 buwan na noon si Rhea sa pinagtatrabahuhan namin at masasabi ko na naging sobrang close kami. Sa katunayan ay siya lamang ang dahilan kung bakit ako nag-stay sa pinapasukan ko. Gusto ko na kasing umalis noon dahil sobrang toxic na rin ang management namin. Alam ko naman na magiging malaking pagsubok na naman sa akin ang paghahanap ng mapapasukang trabaho. Lalo na high school graduate lamang ako. Bukod doon ay ayoko ring magtrabaho sa malayo dahil maiiwang mag-isa ang nanay ko sa bahay namin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko pa tinatanggap ang alok at tulong sa akin ng kuya ko na nag-ibang bansa na. Hindi nga nagtagal ay nagtapat ako ng pag-ibig kay Rhea at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Kasunod noon ay nabuntis ko siya, kaya lalo ako nagkaroon ng dahilan upang hindi na umalis ng Pilipinas. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sakto lamang ang kinikita ko sa aking trabaho ay wala pa akong sapat na ipon. Kaya naman, tinira ko muna sa bahay namin si Rhea. Welcome naman siya doon ni nanay at sa katunayan ay sobrang sayangan ng nanay ko noong nalaman niyang magkakaapo na siya at palagi niyang hinihimas ang tiyan ni Rhea at kinakausap ang magiging anak namin. Bagay na kinagigiliwan naman namin ang kinakasama ko. Naging maayos naman ang pagsasama naming 3 sa isang bubong. Hindi rin issue sa kuya ko na magkaroon na ako ng anak pero nilinaw niya na si nanay na lang daw ang susustentuhan niya. Naintindihan ko naman yon dahil hindi naman niya pinupulot ang pera sa abroad. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na magsisikap ako sa pagtatrabaho para makaipon ng pera, Papa Dudut. Nay! Rhea! Minahon lang naman po muna kayo. Paano ko hihinahon? Nakakainis yung Rhea na yan. Biruin mo, ayaw magkusot ng damit? Mas gusto pang i-washing, hindi naman natatanggal yung dumi. Natatanggal naman po eh. Anong natatanggal? May nakita pa akong kapiraso. Alam mo naman na ayaw kung may natitirang dumi, di ba? Saka bakit ka ba gamit ng washing machine kaya tuloy lalong lumalaki yung konsumo natin sa kuryente? Bakit ko po hindi gagamitin? Sayang naman. Nakatenga lang dun sa solo ko. Tsaka isang beses lang naman nagwa-washing sa isang linggo At para na rin mapabilis yung trabaho ko. Buti sana kung tinutulungan niyo akong maglaba hindi naman. Kung kaya lang ng likod ko, di sana hindi ko na inasa ang paglalaba sa'yo. Bakit? Likod niyo ba ang maglalaba? Ay, lintik na babaeng to! Hoy, Bobby! Magsabihan mo nga yung kinakasama mo. Abalang masyado sumagot sa akin napakawalang galang. Mahal, huwag mo naman sagutin ng ganun si nanay. Bakit hindi? Sumusobra na siya. Ang dami niyang reklamo. Hindi na nga nagpapasalamat sa akin. Bakit ako magpapasalamat sa paglalaba mo? Responsibilidad mo yan kasi kinakasama mo na ang anak ko. Nay, huwag na po muna kayong sumabat dyan. Buti pa, mag-uusap muna kami ni Rhea. Liga, mahal. Doon tayo sa kwarto. Buti pa nga nakausapin mo yung babae na yan. Iyak ng iyak, wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Parang pinagsabihan ko lang Ay. Ayos ka lang ba, mahal? Mukha ba akong ayos? Sumusobra na talaga yung nanay mo. Akala mo kung sino?
Ikaw naman, pagpasensyahan mo na lang si nanay. Masyado lang talagang mitikulosa yun lalo na sa kalinisan eh. Nung kalakasan pa nun, halos araw-araw naglilinis yun ng bahay. Katwiran niya, para raw hindi mamuo yung alikabok at di rin magkasakit lalo na hikain nun ng tatay ko nung nabubuhay pa. Kaya pala pinagalitan din niya ako nung nakaraan. Kasi hindi raw ako araw-araw naglilinis dito sa bahay niyo. Sa nakakapagod eh. Tsaka hindi niyo naman ako katulong dito para araw-araw maglinis ah. Kaya kasama mo ko. At buntis pa ako sa anak natin. Kaso ang kulit ng nanay mo. Gawin ko raw ehersisyo ang paglilinis dahil mabuti yun sa buntis kesa laging nakahilata sa kama. Nanay talaga oh. Oo! Kaya nga naloka ako kasi magkaiba kami ng paniniwala. Pati pagluluto ko sinisita. Ang dami sinasabi na kesyo pinagsasabay ko raw ang pagluluto sa paghuhugas ng pinggan. Paano daw pag nalagyan ng sabon yung niluluto ko? As if naman nahahayaan kong mangyari yun. Sa ayoko lang talaga na may tambak sa lababo na hugasin. Lalo't ako rin naman yung maghuhugas sa mga pinagkainan natin pagkatapos. Buti sana kung siya o ikaw ang gumagawa nun. Ako naman. Sorry. Hayaan mo. Ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Ay nako, hindi mo talaga ako naiintindihan no? Hindi lang naman yung tungkol sa pinagkainan natin eh. Ang punto ko rito, kailan mo ba ako planong ibukod ng bahay? Alam mo, sabi ng nanay ko, iisa lang daw ang pwedeng maging reyna sa isang bahay. At sa sitwasyon natin ngayon, ang nanay mo lang yon dahil pamamahay niya to. Kaya naman mabuti pa na bumukod na lang tayo para hindi na kami palaging nag-aaway. Hindi natin pwedeng gawin yun dahil ako lang ang inaasahan ng kuya ko na magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Saka wala pa akong sapat na ipon pambukod natin kaya sana magtiis ka na lang muna. Hayaan mo, kakausapin ko na lang din si nanay. Pagsasabihan ko siya. Papadudot, naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Rhea. At kahit na gustuhin ko na siyang ibukod ng tirahan ay hindi ko naman magawa dahil nga maiiwang mag-isa ang nanay ko. At ayoko ring mangyari yon kasi ako lamang ang inaasahan ni kuya na magbabantay at mag-aalaga sa kaisa-isa naming magulang. Kaya naman sinabihan ko na lamang si Rhea na magtiis dahil hindi rin naman ibang tao ang nanay ko. Nakita ko naman na sa abot ng makakaya ni Rhea ay hinabaan niya ang kanyang pasensya. Pinakisamahan niya ng maayos ang nanay ko. Hindi rin naman sila palaging nag-aaway. May mga pagkakataon din na may pinagkakasunduan sila. Kaya naman masayang-masaya ako. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, pinanganak na nga ni Rhea ang baby namin. At masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ngunit doon pa lang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok na pagdadaanan namin. Sensya na, yun lang muna mabibigay ko. Dami ko kasing kaltas, mga reklamo ng customer, ganun. Ha? Bakit nagre-reklamo sila? Di raw masarap ang luto ko, ganito, ganyan. Kaya nga lagi akong pinagagalitan ng bisor natin eh. Pinagbantaan pa na kapag hindi ko inayos yung trabaho ko tatanggalin na nila ako. Alam mo naman na mapipilay tayo ng husto pag nawalan ka ng trabaho, di ba? Ilang buwan pa lang din ang baby natin. Tapos ang dami pa nating gastos pag nagkakasakit siya. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Yung dating issue mo pa rin ba sa bisor natin? Oo. Masyado kasi siyang pabida, napipikon na ako. Alam ko na pabida talaga yon kasi nakatrabaho ko rin naman dati. Pero matuto ka pa rin magtimpi. Kasi sa pikon mong yan, trabaho mo naman yung maaapektuhan. Tandaan mo na hindi ka pwedeng mawalan ng pinagkakakitaan. Dahil ikaw lang yung kumakayod sa atin. Tapos marami rin tayong gastusin sa anak natin. Oo, yun na nga eh. Pakiramdam ko, di na tayo nakakausad dahil sa nangyayari. Napapagod na ako pero wala akong karapatan na magpahinga. Kung pagod ka, mas pagod ako. Dahil hindi lang anak natin ang inaasikaso ko.
Inaalagaan ko rin yung nanay mo na may pagkamaldita kung minsan. Bakit? Nag-away na naman ba kayo ni nanay? Hindi ko na siya pinatulan. Pero ngumalingal na naman sa akin nung nakaraan. Tungkol saan daw? Sobrang tigas daw kasi nung patatas na niluto kong chicken curry. Hindi raw niya makagat. Nung tininidor ko naman, malambot naman eh. Yun pala, hindi lang niya nasuot yung pustiso niya. Kaya ang ending, dinurog ko na lang yung patatas para makain niya. Pero ang dami pa rin sinabi, nakakarindi. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Alam mo naman na matanda na yun eh. Ganun ba talaga kapag matanda? Nagiging reklamador na wala sa lugar? Hindi ko alam pero tatanda rin naman tayo eh. Ilagay na lang natin yung sarili natin sa sapatos ni nanay. Ay nako, basta ako. Hindi ako magiging toxic na matanda kagaya ng nanay mo. Sobra ka naman sa nanay ko. Kaya nga gusto ko nang bumukod na tayo eh. Para wala nang problema. Pangako, hindi mo na ako maririnig magreklamo tungkol sa nanay mo. Di ba? Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. Ay nako, oo nga pala. Ayaw mong bumukod kasi ayaw mong iwanan ng nanay mo. Bla 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 bla. Diba? Ewan ko ba naman sa'yo at naisip mo na naman yan. Kita mo ngang hirap na hirap pa tayo sa pera. Pag nandito tayo, mas makakatipid tayo sa pagbabayad ng renta. Nakatipid nga tayo sa pagbabayad ng renta. Pero mukhang mapapagastos ka sa akin pag tumagal-tagal ang pananatili ko rito at pakikisama dyan sa nanay mo. Teka, anong ibig mo sabihin? Kasi baka ipasok mo na lang ako sa mental dahil nabaliw na ako nun. Rhea naman eh. Seryoso ako doon, Bobby. Ay nako, kawawa naman ako. Papadudot naging sakitin ang anak namin kaya naglabas-masok kami sa ospital. Dahil sa nangyari ay nagkautang-utang ako sa kuya ko, makabili lamang ng gamot para sa anak namin. Yun din ang dahilan kung bakit naghigpit kami ng sinturon. Dahil sa liit ng sweldo ko at sa laki ng gastos, para sa pangangailangan ng anak namin ay wala na halos matira sa akin. At yun nga ang pinag-ugatan ng away namin ni Rhea. At dahil maliit nga lang ang bahay namin ay naririnig ni nanay ang pag-aaway namin. Kaya hindi niya mapigilang makisali. Kapag nangyayari yon, papadudot. Lalo lamang naiinis si Rhea dahil pakiramdam niya ay nagkakampihan kaming mag-ina para pagtulungan siya. Naipit ako sa sitwasyon ng sobra. Para akong tupang naligaw mula sa kawan na naglalakad ng walang direksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung sa tingin ko ay pasan ko na ang daigdig. Nang mga panahong yon ay meron pa palang ilalala ang sitwasyon. At yun nga ay noong nagkasakit ang nanay ko. Mabuti na lang at nandyan si kuya para suportahan ang pagpapagamot niya, lalo na noong nadiskubre namin na meron siyang early signs ng Alzheimer's disease. Nalugmok ako ng sobra, lalo at pareho pa sila ng anak ko na may sakit kaya naman lalong bumigat ang pasan-pasan ko sa aking mga balikat. Pero buti na lang at nandyan si Rhea para alagaan ang nanay ko kahit na meron silang hindi pinagkakasunduan. At tinutulungan niya rin ako upang gumaan ang pagdadala ko ng buhay. Masasabi ko na kahit mahirap ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa aking kinakasama, Papa Dudut. Dahil sa sabay na pagkakasakit ni nanay at ng anak natin, napag-isip-isip ko na tanggapin na yung alok na tulong ni kuya para makapagtrabaho ko sa ibang bansa. Ano? Aalis ka? Oo, sana. Wala talaga akong mapapala kung dito lang ako magtatrabaho sa atin. Tsaka di ba, gusto mo na maghanap ako ng ibang mapagkakakitaan na mas malaki ang sweldo? Ito na yun. Oo nga, pero iiwan mo talaga ako rito sa nanay mo. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin?
Hindi pa ba halata na pag umalis ka, may iiwan ako rito para alagaan ng nanay mo habang inaalagaan ng anak natin? Konting sakripisyo lang naman. Anong konting sakripisyo pinagsasasabi mo? Nagsakripisyo na ako, Bobby. Inalagaan ko na ang nanay mo, pero baka nakakalimutan mo na may sakit siya. Mas mahirap na siyang alagaan kaysa sa anak natin dahil minsan nagiging bayolente na siya. Ilang beses na niya kaya akong nasaktan, pero binabaliwala ko lang kasi nga may sakit siya. Alam ko naman yun, kaya nga nagpapasalamat kami ni Kuya kasi nandyan ka eh. Hindi pa lang talaga namin kayang kumuha ng ibang magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Kaya ako na lang, kasi nakakalibre kayo sa akin, ganon. Naman sa ganun, Rhea. Totoo naman eh. Napakakuripot niyang kuya mo. Manong man lang kumuha siya ng ibang tao na mag-aalaga sa nanay niyo. Kasi nanay niyo naman yan eh. Hindi ko naman nanay yan. Nanay ko nga dun sa probinsya may sakit din eh. Pero hindi ko magawang alagaan. Buti sana kung wala tayong anak, Bobby. Pero alagain din yun. Tapos ngayon aalis ka. Iiwan mo ako rito mag-isa, ha? Anong gusto mong gawin ko? Manatili rito tapos araw-araw tayo mag-aaway dahil maliit lang ang sweldo ko. Akala ko pa naman gusto mong umasenso tong pamilya natin. At ngayon na may pagkakataon na tayo na makaluwag-luwag, ganyan ka naman umasta. Imbis na suportahan mo ako, mas inuuna mo pang bilangin yung paghihirap mo. Hindi ako nagbibilang ng paghihirap ko, ha? Hindi raw. Sa inyo nakikita ko eh. Kasi yun ang gusto mong tingnan. Ni minsan ba? Pinasalamatan mo ako sa pag-aasikaso ko sa nanay mo at sa anak natin kahit na pagod na ako. Hindi naman, di ba? Kasi para sa inyo ng kuya mo, responsibilidad ko na alagaan yung nanay nyo dahil nakatira ako sa pamamahay nyo. Yun nga ang rason kaya gustong-gusto ko nang bumukod tayo. Kaya lang atrasado ka naman dahil sa nanay mo. Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi siya ibang tao kaya magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Wow naman, ha? Nakakatouch naman na napakabuti mong anak sa nanay mo. Pero hindi ka naman mabuting kinakasama. Bawiin mo yung sinabi mo! Ayoko nga! Bakit ko babawiin? Totoo naman lahat ng yon. Buti pa dyan ka na. Saan ka pupunta? Sa kwarto. Tutulog na kasi baka bigla pang bumangon yung nanay mo at makisali sa away natin. Magkakampihan lang kayo. Kawawa naman ako sa inyo. Papadudot, alam ko na maling iasa ko kay Rhea ang pag-aalaga sa nanay ko dahil nanay ko yon. Ako ang anak noon kaya ako dapat ang gumagawa ng mga bagay na yon. Pero pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan kung hindi ako magsasakripisyo sa ibang bansa. Kaya nga kahit masakit sa akin na mapalayo sa mga mahal ko sa buhay ay tiniis ko. Nagpakabingi ako sa iyak ni Rhea at pagtutol niya na umalis ako dahil desidido akong ituloy ang pag-abroad ko. Natuloy nga ako sa ibang bansa sa tulong ni Kuya at masasabi ko na malaki ang pag-a-adjust na ginawa namin ni Rhea. Palagi kaming nag-uusap sa video call kahit na magkaibang oras sa mga bansa na kinakaroonan namin. Nagbabalitaan at nagkukumustahan at laging sinasabi ng kinakasama ko kung gaano na siya kapagod sa pag-aalaga kay nanay at sa anak namin tapos ay nami-miss pa niya ako. Pero ang sagot ko lamang ay kaunting tiis na lamang muna. Hanggang sa dumalang na lamang ang pag-uusap namin dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho. Makalipas nga ang 3 taon ay natapos na ang kontrata ko pero imbes na bumalik sa Pilipinas ay nag-extend ulit ako sa pagtatrabaho ko. Bagay na pinagtalunan namin ng matindi ni Rhea. Gusto na niya kasi akong umuwi at magtrabaho na lamang sa Pilipinas dahil nga sa hirap na siya sa pag-aalaga sa nanay ko na noong mga panahong yon ay lumalala na ang sakit. Pero natakot akong umuwi sa Pilipinas para magsimula ulit. Kaya nanatili lamang ako sa abroad. Makalipas nga ang maraming taon ay nakaramdam na ako ng kapaguran at pagkamis sa mga minamahal ko sa buhay. Doon ko naisip na gusto ko nang umuwi para makasama ang nanay ko at ang aking mag-ina. Ngunit iba ang nadatnan ko sa aking pagbabalik sa Pilipinas.
Rhea naman, halos kararating ko lang galing abroad. Tapos malalaman ko na lang na gusto mo kaming iwanan ng nanay ko. O bakit hindi? Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo para may mapag-iwanan na ako dyan sa nanay mo. Kahit naman paano may konsensya pa rin ako. Dahil ayoko siyang ipagkatiwala kung kani-kanino. Ngayon na nakabalik ka na, aalis na ako. Iiwan ka na namin ng anak mo. Rhea, parang awa mo na. Huwag kayong umalis ng anak natin. Paano na lang ako pag nawala kayo? Sino na lang ang makakasama ko mag-alaga kay nanay? Tagapag-alaga lang talaga ng nanay mong tingin mo sa akin, no? Di naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Ganun yun! Ilang taon kong inalagaan ng nanay niyo, Bobby. Ni ha, ni ho, wala akong narinig sa inyo ng kuya mo. Ilang taon mo rin akong narinig na nagsabi sa'yo na napapagod na ako. Pero hindi mo ko pinakinggan. Ang tagal mo sa abroad, pero hindi man lang pumasok sa kokote mo na maghanap ng mag-aalaga sa nanay niyo, no? Sinamantala niyo talaga na makatipid kasi nandito naman ako. Ang kakapal ng mukha niyo. Sana pala siningil ko kayo sa ilang taon kong serbisyo sa magulang niyo. Tawarin mo kami, Rhea. Di naman namin sinasadya. Pwes patawarin mo rin ako kung mas gusto ko na lang iwan kayo. Dahil pagod na ako sa inyo. Di ba natin pwedeng ayusin yung pamilya natin? Kinakasama mo ko, may anak tayo. Kinakasama na wala namang pagmamahal sa akin. Di totoo yan. Totoo yan. Dahil yun ang pinaramdam mo sa akin. Yung hindi mo pakikinig sa akin sa tuwing magkikwento ako at maglalabas ako ng sama ng loob. At yung pagdidesisyon mong mag-extend sa abroad at hayaan akong mag-alaga rito sa nanay mo ang nagpapatunay na hindi mo talaga ako mahal. Kasi Bobby, kung mahal mo ko, iisipin mo rin ang kapakanan ko. Hindi lang sarili mo at sa kung paano kayo makakatipid ng kuya mo. Kaya nga nagsisisi na ako. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Lalo ngayon, nagdesisyon na ako na hindi na ako babalik sa ibang bansa. Ay, wow! Nagdesisyon ka na naman pala nang hindi ako kinukonsulta. Sa bagay, sino lang ba ako sa buhay mo para konsultahin mo? Ni hindi mo nga ako asawa eh. Hamak na nanay lang ako ng anak mo at tagapangalaga ng nanay mo. Bobby, pagod na ako. Ayoko naman kugulin yung buhay ko sa pag-aalaga sa nanay niyo. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon? Na iba ko pang pangarap, ha? Na gusto ko rin makakilala ng isang lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. Akala ko ikaw na ang lalaking yun. Pero nagkamali ako. Gusto ko lang naman maranasang alagaan. Kasi pagod na akong mag-alaga. Rhea. Huwag mo akong hahawakan. Rhea, please. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Wala na tayong pag-uusapan. Dahil nakapag-desisyon na ako. At wala ka nang magagawa para baguhin pa yon. Tapos na tayo, Bobby. Simula sa araw na to. Hiwalay na tayo! Papadudot, wala akong nagawa noong nag-alsabalutan na si Rhea at tuluyan nang umalis sa bahay namin kasama ang aming anak. Hindi ko na sila napigilan pa, lalo at kasabay noon ay nagwala si nanay kaya kinakailangan ko siyang intindihin. Durog na durog ang puso ko dahil sa pangyayaring yon, lalo na at hindi yun ang tagpong inaasahan kong dadatnan pag uwi ko sa Pilipinas. Makaraan ng isang linggo ay nabalitaan ko na lamang sa dati naming katrabaho na meron na palang bagong kinakasama si Rhea. Galit na galit ako. Pero naisip ko na baka yung taong yun lang din ang nasa tabi niya noong mga panahong wala ako at hindi siya pinakikinggan. Kaya nga mas lalo lamang akong nasaktan at sumama ang loob sa aking sarili. Kasalanan ko talaga kung bakit ako iniwan ni Rhea. Akala ko, Papadudot, ay wala nang isasakit pa ang nangyari sa buhay ko. Pero neto lamang Hunyo ng taong ito ay biglang namatay ang nanay namin. At kahit na ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin ako makausad. May mga gabi na lagi akong nagdarasal.
At hindi na sana magising sa umaga ako para hindi ko na rin maramdaman yung matinding sakit na halos pumilas sa libu-libong piraso ng aking puso. Pero kahit na gano'n ang mga nangyari ay nananatili pa rin akong buhay. Umaasa na lamang ako na balang araw ay makakausad ako at makakaahon sa lusak na aking kinakasadlakan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Bobby. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay sugal. Mayroong nananalo at mayroong natatalo. Pero siguraduhin natin na hindi udyok ng kapusukan at pagiging desperado ang bawat taya na gagawin natin. Ikaw, kabarangay, sumugal ka na ba sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, sa loob ng ilang taon kong pamamalagi sa mundong ito, ang akala ko ay kilala ko na ang aking sarili. Pero totoo rin pala ang kasabihan na nagbabago ang nararamdaman ng tao at hindi yon isang kasalanan. Yan kasi ang eksaktong pinagdaanan ko. Kaya nagawa ko ang isang desisyon na naghatid sa akin sa kasalukuyang estado ng buhay ko na siyang gusto ko namang ibahagi sa inyo. Sumulat ako sa Barangay Love Stories upang magsilbing aral sa iba ang aking kwento. Ako nga po pala si Charlie. 35 years old, taga Caloocan at dating OFW sa Taiwan. Sa ngayon ay meron akong tindahan at bigasan na nagsisilbing aking hanap buhay. 10 taon din ako sa abroad bago ako nag-decide na bumalik sa Pilipinas taong 2023 dahil gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya. Pero pinagtawanan lang ako ng aking mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan dahil kilala nila akong bakla. Out loud and proud, Papa Dudut. Bakit hindi mo ko pinagtatawanan kagaya nila? Sinong nila? Yung iba kong friends and relatives. Grabe sila. Nung sinabi ko na plano ko mag-asawa ng babae at magkaanak, tawang-tawa nakita ko pa mga ngalangala. Sarap sungal-ngali ng mga pes. Hindi ko gagawin yun, no? Pero di mo rin sila masisisi kasi matatawa talaga sila dahil bakla ka. Tapos biglang gusto mo mag-asawa at magkaanak. Baka yung magkaanak, pwede pa. Pero yung mag-asawa ng babae, medyo kakaiba. Bakit? Meron din naman akong Oo, alam kong meron ka nun. Kaya makakabuntis pa rin ako. Andun na tayo. Pero sigurado ka na ba? Oo naman. Bakit hindi? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi basta-basta yung pag-aasawa, ha? May kasabihan nga yung mga matatanda na hindi raw to parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Saka sure ka na ba na gusto mong talikuran yung pagiging bakla? Pag nagkaasawa ka na kasi ng babae, dapat sa kanya ka lang nakatingin at wala ka ng karapatan na magkagusto sa iba. Lalo na sa mga gwapo at machong lalaki. Ganun ba yun? Siyempre, kailangan loyal ka lang sa asawa mo, no? Kaya nga tinatanong kita kung sigurado ka ba na gusto mo talagang magkaasawa ng babae. Kasi kung anak lang ang habol mo, ibang usapan na yun. Alam ko naman yun. At thank you sa concern mo pero oo yung sagot ko.
Pinag-isipan ko na to na maraming beses. At bago ako umuwi rito sa Pinas, nakapag-decide na akong talikuran ng pagiging bakla ko. Gusto ko na magbalik loob at magpakalalaki. Okay, pero baka mahirapan ka pa rin humanap ng babae na magiging asawa mo. Kasi iba-iba naman ang gusto ng tao. Yun nga eh. Paano ko ba sisimulan? Saan ako magsisimula kung sakali? Makipagkilala ka. Kaibiganin mo, ganun. Ipakita mo na seryoso ka sa intensyon mo dun sa babae. Lalo na kung gustong-gusto mo na siya. Be patient din kasi kaming mga babae, medyo matagal mag-decide. Pinag-iisipan pa kasi namin kung bibigyan namin ng chance yung manliligaw namin o hindi. Okay. Noted sa mga sinabi mo. Pero ang pinaka-importante sabihin mo sa kanya yung past mo. Para dun pa lang, alam mo na kung matatanggap ka niya o hindi. Pag matanggap ka niya, mas malaki ang chance mo na malaman kung compatible kayo. Acceptance is the key. Tama nga naman. Salamat, Beshi. Ikaw lang talaga yung napagsabihan ko ng plano kong to. Nakakatuwa nga kasi hindi mo ko pinagtawanan. Sabi ko nga, hindi ko gagawin yun, lalo na wala namang dahilan. Nakakabigla lang kasi nga akala ko bakla ka na forever. Pero darating din pala yung araw na gugustuhin mong magbago para bumuo ng sarili mong pamilya. Masaya naman ako sa pagiging bakla pero tingin ko mas magiging masaya ako pag nagkaanak ako at nagkaasawa. Saka hindi ako fan ng gender reassignment o meme na yan dahil gusto ko na nga magpakalalaki. Sayang naman tong ano ko kung hindi ko magagamit in a natural way. Grabe, nakakapanibago ka. Anong nakakapanibago, Besh? Last usap kasi natin, baklang-bakla ka pa. Tapos ngayon nagpapakalalaki ka na. Change for the better, ika nga. Pero thank you talaga ha. Malaking bagay yung suporta mo at hindi panghusga. Hindi naman ako judge para humusga. Saka maliit na bagay lang yun kumpara sa pagiging mag-BFF natin for the longest time. Kaya wala yun. Suportado kita sa gusto mong gawin sa buhay mo. Basta hindi yun masama. Papadudot bukod tangi na ang BFF kong si Anaya ang nakaintindi sa pagbabagong gusto kong gawin sa buhay ko. Bagaman alam ng karamihan kung gaano ako kabakla ay sinuportahan niya pa rin ako para makahanap ng babaeng mamahalin. At nangako ako kay Anaya at sa sarili ko na sa oras na dumating na nga ang babaeng yon, sa buhay ko ay mamahalin ko siya ng gusto at todo-todo. Ewan, siguro'y bigla ko na lamang din talagang na-realize na gusto ko palang maging tatay at bumuo ng pamilya. Kaya nga, sinunod ko lahat ng suggestion ni Anaya kung paano ko makakakilala ng babaeng mamahalin ko. Desidido na akong magpakalalaki para lamang matupad ang mga pangarap kong magkaanak. Pero hindi pala yon madali at aaminin kong nakaka-stress at nakakapagod din. Oh, tapos? Nag-meet kayo? Oo, kaya lang na-realize ko na hindi ko pala siya gusto. Bakit naman? Mas malaki pa katawan kaysa sa akin eh. Baka mabugbog naman ako nun at mabalian ng leeg pag nag-away kami. Hoy, hindi naman siguro. Anong hindi siguro? Ramdam na ramdam ko yung pagiging dominante niya nung magkasama na kami. Bigla tuloy ako lumambot na ewan. Hindi ko mapanindigan pagiging lalaki. Nakakatakot si Ates. Kung tingin mo, di kayo okay, baka di nga talaga. Mahirap naman kung ipipilit natin, di ba? Tama. Okay lang yan. Hanap na lang uli ng iba. Yun nga yung ginawa ko tapos may nakausap kagad ako sa Facebook. Ay wow, ang bilis! Siyempre. Tapos, ano nangyari? Kamusta pag-uusap nyo? Okay naman. Nagja-jive kami tapos feeling ko na-fall na ako kaya lang. Pagkalipas na 1 linggo, inutangan na ako. Ay, kaloka yan! Partida, hindi pa kami nagkikita. Pinautang mo ba? Oo, kasi marupok ako. Ayun lang. Nagbayad naman ba? Yun nga, hindi pa. Pero nangako naman na babayaran kaya lang nangutang ulit sa akin. Ayun, binlock ko na. Ayoko nang ganun na akala mo may patagong pera. Kahit naman ako, ayoko ng ganyan. Di ba? Grabe, hindi pala madaling makipagkilala at makahanap ng matinong babae online. Mukhang lahat may sapak sa utak. Aray ko naman. O bakit? Tinamaan ka no? Unti
Hindi, pero iba naman ako sa kanila. Ay oo. Siyempre ibang-iba ka talaga sa mga babaeng nakadate ko, no? Sige nga, paano ako naiba sa kanila? Dali. Teka lang, titigan muna kita para masagot ko ng on point yung tanong mo. Game na ha? Eme lang yun. Huwag mo na sagutin. Saka huwag mo na nga akong titigan. Naiilang ako eh. Ay grabe naman siya sa naiilang. Hindi ka naman siguro matutunaw sa titig ko, no? Hindi nga, pero wag na. Sino-joke lang din kita. Okay, fine. Pero ano pa bang gagawin ko para makakilala ng mapapangasawang babae? Sinunod ko naman yung mga payo mo sa akin kaso wala pa rin eh. Diba, sabi ko rin, be patient. Sabi mo nga, Yun muna gawin mo tapos ituloy mo yung pakikipagkilala. Saka wag lagi online. Pwede ka rin mag-join ng community ng mga hilig mong gawin. Halimbawa, running, walking, cooking, and baking. Poetry, mountain climbing. Kahit nga pag-jump rope may group na sa Facebook eh. Makipagkaibigan ka dun. Malay mo dun mo mahanap yung babaeng para sa'yo. alam mo tama ka. Lagi naman akong tama. Ay wow, confident yan? Sarili ko nga lang kakampi ko most of the time tapos aawain ko pa. Hindi ko naman sinabing awayin mo sarili mo ah. Eme lang. Ay nako, puro ka eme. At ikaw naman parang di na mabiro. Huwag mo masyadong seryosohin mga trip ko. Paano kung gusto ka tang seryosohin? Ha? Wala. Sabi ko maganda ka pala. Ay, ba't ngayon mo lang nalaman yan? FYI, matagal na akong maganda. Alam ko naman yun. Pero noon kasi syempre mas maganda ako sa'yo. Baklang to? Sinong bakla? Walang bakla rito ha. Lalaki na ito. Oo nga pala, di ka na nga pala bakla. Sorry naman. Eme lang din. Buti pa, order na lang tayo ng drinks. Treat ko. Iyan ang gusto ko sa'yo, galante. Papadudot habang nagsasalita si Anaya at kino-comfort niya ako ay bigla na lamang akong natulala habang nakatitig sa kanya. And for some reason ay napangiti ako kasi nakita ko na meron pala siyang dimple sa pisngi. Nagulat na nga lang ako noong tapikin niya at gisingin sa pagde-daydreaming ko. Ewan ko ba, pero gandang-ganda ako sa BFF ko ng araw na yon. Sa kabila ng lahat ay alam kong imposible na makagustuhan kami kasi in a relationship na si Anaya. At malamang ay na-appreciate ko lang yung concern, sincerity at dedication niya na makahanap ako ng babaeng makakamatch. At kung papala rin ay magugustuhan at mapapangasawa na rin. Alam ko na suntok sa buwan ang gusto kong mangyari. Pero naniniwala ako kay Anaya na magtatagumpay pa rin kami. Napasabi na lamang ako ng mabuti na lamang at naging BFF ko siya. Dahil napaka-optimistic niyang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkamali ako. Noong inakala kong hindi ako magkakagusto kay Anaya dahil nakita ko na lamang ang sarili ko na hindi na interesado sa paghahanap at pakikipagkilala sa ibang babae dahil sa kanya. Mas gusto ko na lamang na siya ang kausapin at kinikilig ako sa tuwing lumalabas kami para magkita at mag-update ng mga ganap namin sa buhay. Posible pala yun, no? Yung ma-inlove ka sa best friend mo. Pero uulitin ko na hindi na pwede dahil in a relationship na si Anaya sa boyfriend niya for 5 years. Nakilala ko na rin naman yung lalaki na yon once sa video call kasi nasa Taiwan pa ako noong naging sila. Okay naman yung guy, gwapo, mestizo pero hindi katiwa-tiwala ang mukha. Hindi naman sa panghuhusga. Pero napatunayan kong tama ang kutob ko nang nagkwento sa akin si Anaya na ilang beses na raw siya nitong niloko at ang syunga na naman ng BFF ko dahil ilang beses na rin po itong pinatawad. At nung araw nga na yon na muli kaming magkita at napakwento na naman si Anaya ng problema niya.
talaga, Beshi. Pinuntahan mo ako rito sa apartment ko. Wala yun, no? Pero sure ka bang wala rito yung boyfriend mo? Kasi kung nagtatago siya dito sa bahay nyo, lumabas-labas na siya para mapangahan ko. Sumusobra na siya sa ginagawa niya sa'yo, ha? Wala talaga siya rito kahit halughugin mo pa yung buong apartment namin. Nasaan ang ungas na yon? May team building sila sa Tanay for 2 days. Pero di ako sure kung totoo yung sinasabi niya. Malay ko ba, baka gawa-gawa lang niya yun kasi gusto niya lang makasama yung babae niya. At pinayagan mo naman. Oo. Boba ka pala eh. Anong magagawa ko? Maayos naman yung paalam niya. Maayos nga pero hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo. Ganun na nga. Kung ako sa'yo, nagsakit-sakitan ako para hindi na siya umalis. Ayoko namang gawin yun, no? So, mas gusto mo na patuloy saktan niya sarili mo at magpakatanga sa lalaking yon? Anong magagawa ko mahal ko? Saka kasalanan ko naman kasi masyado akong pakialamera eh. Sinilip ko kasi yung phone niya, ayun. Nabasa ko pa tuloy yung recent convo nila ng babae niya sa messenger. Tapos wala ka man lang ginawa. Wala, hinayaan ko lang sila. Ay, boba ka nga talaga. Ayoko na kasing mag-away kami uli ng boyfriend ko nang dahil lang doon. Huling away namin, kamuntik na niya akong hiwalayan, kaya nadala na ako. Kung ako sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Buti sana kung hindi ito yung unang beses na niloko ka niya. Baka maintindihan ko pa siya at pinatawad ko siya. Day, hindi dapat nakaregister sa Anli ang pagpapatawad. Magising ka nga sa kabubuhan mo sa lalaking yun. Ay, ewan ko. Di ko rin maintindihan sarili ko. Parang tanggap ko naman na hindi yung sitwasyon namin. At alam ko kung paano ako makakaalis pero di ko ginagawa. Siguro kasi natatakot ako na baka di na ako makahanap ng kagaya niya. Ang tagal na rin namin eh. Mas matakot ka kung makahanap ka pa ng kagaya niyang manluloko at manipulative. Saka, aanin mo yung tagal ng relasyon niyo kung puro sakit naman ang ulong binibigay niya sa'yo. No wonder napapanot ka na sa stress. Seryoso? Napapanot na ako? Joke lang pero malapit na. Ha? Alam mo na nga broken-hearted na yung tao pero gino-joke time mo pa ako. Sorry na. Pero ano ba magagawa ko ginusto mo naman yan. Dapat nga sa mga oras na to hiwalay na kayo eh. Pero hindi pa rin eh. Hindi ko kasi talaga kayang makipaghiwalay. Mahal na mahal ko eh. Masyado ka lang nabubulagan. Mabuti pa, mag-inuman na lang tayo. Wala akong alak dito. Ako nang bahala, bibili ako sa labas. May malapit na convenience store dyan, di ba? Oo, meron. Samahan mo na rin ang mga sitsirya tsaka shawarma. Gutom na ako. Baka mabilis ako malasing. Ako nang bahala. Inom tayo para mailabas mo lahat-lahat ng sama ng loob mo. Para kahit paano gumaan yung pakiramdam mo. Yun na lang maitutulong ko sa'yo saka syempre yung presence ko. Basta, andito lang ako. Iyakan mo, kwentuhan mo, paglabasan mo ng sama ng loob. Thank you talaga, Beshi. Hulog ka ng kisame. Che! Papadudot bukal naman sa puso ko noong i-comfort ko si Anaya. At totoo rin ang galit ko para sa boyfriend niya. Pero loyal sa cheater niyang karelasyon ng kaibigan ko. Kaya masarap din siyang tuktukan sa ulo. Sa kabila ng lahat alam kong hindi na muna tungkol sa akin ng lahat dahil kailangan ako ni Anaya para samahan siyang umiyak at magmukmok. Doon ko na siya niyayang mag-inom para lalo niyang mailabas ang kanyang nararamdaman. Pero habang lalo kaming tinatamaan ng alak, ay mayroon akong naiisip gawin. Bagay na maituturing kong hidden agenda. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalasing si Anaya at doon ko nakita ang kaharutan niya kapag merong alak sa kanyang sistema. Panay dikit niya sa akin kaya tinalaban ako at bigla na lamang lalong uminit ang aking katawan. Hindi nagtagal ay hinalikan ko si Anaya at laking gulat ko na hindi siya pumalag. Tapos ay lumalim ang mga halik na yon. Doon na may nangyari sa amin ng BFF ko, Papa Dudut. Kinabukasan, nag-decide kaming kalimutan na lamang ang lahat dahil malinaw pa sa sikat ng araw na nagtaksil siya sa boyfriend niyang manluloko.
Kahit na anong paliwanag ko kay Anaya na ayos lamang yon dahil cheater naman ang boyfriend niya, ay pinagdiinan pa rin niya sa akin na ayaw niyang tumula dito. Aaminin kong nakaramdam ako ng konsensya sa ginawa namin, pero hindi naman ako nagsisisi dahil mahal ko na rin naman si Anaya. Pero wala na akong nagawa noong humingi siya ng space para makapag-isip-isip. Hinayaan ko na lamang siya at pinagpatuloy ko ang pakikipagkilala sa ibang mga babae. Pero makalipas lang ang 3 linggo ay tinawagan ako ni Anaya at pinapunta niya ako sa apartment niya, Papa Dudut. O Beshi, long time no see. Bakit dito mo ako pinapunta sa apartment mo? Pwede naman tayo magkita sa labas. Treat ko pa. Sorry, pero di ko yata kaya makipagkita sa'yo sa labas. Para sa akin, pinakaligtas tong apartment namin. Pinakaligtas? Ay, seryoso mo naman masyado. Nasa labas ba boyfriend mo? Hindi, nasa trabaho. Okay. Charlie, hindi ko na kasi alam yung gagawin. 2 araw ko na rin iniisip kung dapat mo bang malaman pero may karapatan ka pa rin namang malaman. Ano ba yun? Medyo kinakabahan naman ako sa iyo eh. Buntis ako. Ha? Sabi ko buntis ako. Nabuntis mo ako. Talaga? OMG! Magkakabibi na tayo! Magiging tatay na ako! Oo, pero mukha ikaw lang ang masaya. Nakikita mo ba mukha ko ngayon? Biyaya yan kaya maging masaya ka. Paano ako magiging masaya? Pinagtaksi lang ko yung boyfriend ko. Sa'yo pa na BFF ko tapos ngayon magkaka-baby na tayo. Sige nga, sabihin mo paano ako magsasaya? Kalmahan mo lang. Paano ako kakalmay? Nagbunga na yung nangyari sa atin. Alam mo kasalanan mo to eh. Ha? Paano naging kasalanan ko? Kasi hinalikan mo ako. Sinamantala mo yung kalasingan ko para may mangyari sa atin. Akala mo ba hindi ko napagtagpi-tagpi yung plano mo? Sinadya mong malasing ako kasi gusto mo akong buntisin para magkaanak ka na. Sobra ka naman mambintang? Bakit? Hindi ba totoo? Besh! O, kita mo na. Sinasabi ko na eh, tama yung kutob ko. Pero ikaw din naman nagbigay ng motibo sa akin nun eh. Masyado ka marot. Panendikit mo sa akin kaya paano hindi ako madadala, hindi ba? Sumabay na lang din ako kaya nangyari yun. Saka kung talagang ayaw mo, dapat tong hinalikan pa lang kita pumalag ka na. Kaso hindi. Hinayaan mo lang din na may mangyari sa atin. Kumalma ka nga. Magkakababy na tayo kaya tanggapin mo na lang. Malamang hindi ko matatanggap tong batang to. Saka paano ko sasabihin sa boyfriend ko na buntis ako pero hindi siya yung ama? Gusto mo ako na magsabi eh. Sira na ba ulo mo? Baka pag nalaman niya, tugulpihin ka niya. Subukan niya papupulis ko siya. Saka siya pa to may karapatang magalit eh. Siya nga tong una ng loko sa inyo. Anong sinabi mo? Sabi ko manloloko yung boyfriend mo. Matagal ka na niyan niloloko. Ikaw lang nagpapakatanga na manatili sa relasyon nyo. Lagi mo na lang sinasabing mahal mo siya. Pero ito ang mahiwagang tanong. Mahal ka ba niya? Sa nakikita ko kasi hindi. Ikaw lang yung nagpapauto sa kanya sa totoo lang. Oo, alam ko na nagpapauto lang ako. Alam ko na lahat yan. Di mo na kailangang isampal sa mukha ko. Pero choice ko pa rin naman na hindi siya hiwalayan kahit na paulit-ulit niya akong niloloko. Tawagin mo na akong boba o kung ano pang gusto mong itawag pero wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. O anong plano mo ngayon sa anak natin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Siguro nga may kasalanan ako pero andyan na yan eh. Nakabuo na tayo. At alam mo na gustong gusto kong magkaanak, hindi ba? Oo, pero hindi ko naman nakalain ako yung mabubuntis mo. Magkaibigan tayo, Charlie. Bakit ako pa? Bakit mo ako tinalo? Alam mo namang may boyfriend na ako at kahit na gaano pa siya kamanloloko, ayokong ibalik sa kanya yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam gagawin ko. Masisiraan na ako ng ulo. Papadudot yung sandaling sinabi ni Anaya na buntis siya. At ako ang ama ay para bang gustong
pumalapak ng dalawa kong tenga. Pero base sa itsura niya na hindi masaya, ay agad na bumagsak ang mga balikat ko. Hindi kasi yon ang reaksyon na gusto kong makita sa kanya. Pero ano magagawa ko kung hindi nga niya ginustong may mangyari sa amin at ang masahol pa raw ay nagbunga yon ng bata. Masakit din palang makita na may namumuong galit sa iyo ang kaibigan mong tinuring na mahalaga sa buhay mo. Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Anaya at sa magiging anak namin ng mga panahong yon. Papa Dudut, alam ko na kasalanan ko rin naman dahil sinamantala ko ang kanyang kahinaan. Pero desperado na akong magkaanak at gusto ko na siya ang magiging nanay. Minsan, may mga bagay talaga tayong magagawa ng dahil sa kapusukan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ko kay Anaya ang feelings ko at sinabi niyang hindi niya raw ako magugustuhan ng higit pa sa isang kaibigan. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sagot niya sa akin kahit na may hinanakit ako sa kanya dahil mas mahal niya pa rin ang manloloko niyang boyfriend. Para sa akin ay hindi nila deserve ang isa't isa kaya nga hindi ako sumuko na iparamdam kay Anaya ang pagmamahal ko kahit sinabihan na niya akong tama na. Sinuyo ko si Anaya ng husto at kinonsensya noong pumasok sa isipan niya na ipalaglag ang magiging anak namin. Siyempre, nandun na yung bata tapos posible pang mawala sa akin. Buti na lang at nadala si Anaya sa mga pakiusap ko kaya ginawa niya ang tama. Pinanindigan niya ang pagdadalang tao sa magiging anak namin at doon na siya nagdesisyong makipaghiwalay sa kanyang karelasyon. Ang saya-saya ko ng mga panahong yon. At pinangako ko sa kanya na aalagaan ko sila at hindi ko sila pababayaan ang magiging anak namin. Fast forward, pinanganak na ni Anaya ang aming baby girl at sobrang saya ko dahil sa wakas ay ganap na akong tatay. Pero pansin kong hindi lubusang maligaya si Anaya ng mga panahong yon. Nag-decide na akong tumira kami sa isang bubong at marami sa mga kamag-anak ko at malalapit naming kaibigan ang nagulat sa biglang liko na mga pangyayari sa buhay namin. Pero masaya naman sila para sa amin lalo na nang dumating na nga ang aming anak, Papa Dudut. Uy, Anaya! Ano ba yon? Mamaya kabagin to kasi napasukan na ng maraming hangin sa tiyan. Kanina pa yata umiyak yung baby natin pero hindi mo lang mabuhat. Anong kanina pa? Kargahin ko nga muna si Kakaiyak lang baby yan, para no? tumahan. Wala ka kasi rito kaya makapambintang ka, wagas. Wala ako rito kasi nandun ako sa kusina at busy ako sa pagluluto ng hapunan natin. Saka hindi naman sobrang laki nitong bahay natin para hindi ko marinig pag umiyak si baby. Kaya hindi ako nang bibintang para sa kaalaman mo. Oh, edi sana kanina ka pa pumunta rito para patahanin yung anak mo kung kanina mo pa naririnig na umiiyak. Ganun lang yung kasimple. Pinapakomplikado mo. Pinakikiramdaman ko pa kasi kung may gagawin ka. Pero wala eh. Inuuna mo pa yung… Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagmo-mobile games ka ba? Oo, bakit mo ba? Naka-silent naman ah. Last time di ba sinita mo na ako na masyadong maingay? Naiistorbo yung tulog ng batang yan? Bakit ba ganyan ka magsalita? Ano na naman bang mali sa pagsasalita ko? Lahat na lang sinisita mo eh. Paano hindi ko sisitahin lumalabas na wala kang pagmamahal sa anak natin? Baka nakakalimutan mo na anak mo rin tong batang to. Sa'yo siya nang galing. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Paano ko makakalimutan hanggang ngayon sariwa pa rin yung hiwa ko sa tiyan nang dahil sa batang yan? Nakakadiri kung alam mo lang. Anong nakakadiri pinagsasabi mo dyan? Nakakadiri yung sugat ko sa tiyan. Tapos ang sakit-sakit pa pag nagkikikilos ako ng husto kaya paano ko mamahalin yung anak mo? Sa tuwing nakikita ko yan, naalala ko lang lahat. Naalala ko kung paano mo ako pinagsamantala noon kaya nagkahiwalay kami ng boyfriend ko.
Lahat yun bumabalik pag nakikita ko yung anak mo. Kaya hindi ko siya kayang mahalin katulad ng gusto mong mangyari. Kung galit ka pa rin, sa akin na lang. Huwag naman sana sa anak natin na wala namang kasalanan. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin makamove on? Mahal na mahal mo talaga yung ex mo, no? Oo! At wala ka ng pake! Meron akong pake. Kasi kami ng anak mo ang kasama mo ngayon. Bakit ba hindi mo na lang tanggapin yung buhay natin? Na tayo na yung magkasama. Na meron tayong anak at sariling pamilya. Saka nangako ko sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Hindi ba sapat yun para mahalin mo ako kahit konti? Sinubukan ko naman. Pero hindi ko talaga kaya, lalo pag nakikita kita, naalala ko na pinlano mo lahat to. Sinadya mo! Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae, ako pa talaga yung ginawan mo ng ganon. Magkaibigan tayo, di ba? Dapat inisip mo man lang yon kung hindi mo naisip yung mararamdaman ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na at sinusubukan kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako kesa dyan sa ex mo manloloko. Ewan ko, pero hindi talaga kita kayang mahalin. Sana talaga hindi na lang ako nagpadala sa konsensya ko noon. Sana pinalaglag ko na lang yung anak natin para di ko na kailangan makipaghiwalay sa boyfriend ko at makisama sa'yo. Kasalanan mo talaga lahat kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Papa Dudut, nasaktan ako ng husto sa mga sinabi ni Anaya at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na magalit sa kanya. Pagkatapos kasi ng mga ginawa at pinakita ko ay ganon lang ang isusukli niya. Para sa akin ay mas masama pa rin ang dati niyang boyfriend na paulit-ulit siyang niloko kesa sa nagawa kong pananamantala sa kahinaan niya noon. Kaya wala siyang karapatan na ikumpara ako sa lalaking yon, sana'y bumawi naman ako sa kanya. Hirap lang dahil hindi niya na-appreciate ang mga effort na ibinibigay ko. Sa kabila ng lahat ay patuloy kong sinuyo si Anaya upang mapamahal siya sa akin, pero natatabunan ng responsibilidad ko bilang tatay ang atensyon na dapat ay ibinibigay ko para sa kanya. Hindi niyo ako masisisi at ayaw naman niya kasing asikasuhin ang anak namin. Napansin ko na lamang na malamig ang pakikitungo niya sa baby namin simula ng pinanganak niya ito. Pero pinalagpas ko lamang yon hanggang sa sumabit ang first birthday ng anak namin. Kaya lang ilaking gulat ko nang nakita ko ang ex-boyfriend niya sa mga bisita. Yun pala, in-invite siya ni Anaya, Papa Dudut. Halika, mag-usap tayo dito. Charlie! Bitiwan mo nga ako! Bakit nandito yung manlolokong ex-boyfriend mo? Tinatanong ba yan? Eh di inimbitahan ko siya? Bakit ginawa mo yun birthday to ng anak natin? Wala naman kasi kung kaibigan o kakilala na pwedeng imbitahin kundi siya lang. Saka sabi mo ayos lang din naman na mag-imbita ako, di ba? Kaya bakit ka nagagalit dyan? Magagalit talaga ako kasi hindi ko naman akalain na sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung hayop na yan pa talaga pinaapak mo sa bahay ko. Huwag mo nga siyang tawaging hayop. May pangalan yung tao. At mas hayop ka pa sa kanya para sabihin ko sa'yo. Kung inimbita mo siya, ibig sabihin, may komunikasyon kayo ulit? Huwag ka magpipipipihan dyan. Sabihin mo sa akin yung totoo at huwag mo akong gawing tanga. Oo! Meron na nga uli kaming komunikasyon pero ano naman sa'yo ngayon? Sira na ba ang ulo mo? Tayo na yung magkarelasyon ngayon. Tapos nakikipag-usap ka pa dyan sa ex mo? Sandali nga. Ano uli yung sinabi mo? Magkarelasyon tayo? Oo! Baka nakakalimutan mo may anak tayo at nakatira tayo sa isang bubong. Pero wala tayong relasyon! Hindi nga tayo nagtatabi sa kama eh. Saka ikaw lang naman yung nagdesisyon na magsama tayo. Ikaw lang din yung may gusto na maging isang buong pamilya tayo kasama yung anak mo. Alam mo, napaka-unfair mo kasi ikaw na lang palagi yung nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Ano pa ba problema mo? Matiro naman ako. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak natin. Binibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo sa abot na makakaya ko. Ando na tayo pero pakiramdam ko para akong ibon na nakakulong sa hawla. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya. Sa bagay, hindi na pala ako naging masaya uli simula nang mabuntis mo ako at pinanganak ko yung anak mo. Hindi mo naman talaga kami kayang mahalin ng bata.
Ilang beses ko nang sinagot yan, di ba? Hindi nga! Hindi! At hindi pa rin nagbabago yung sagot ko. Kahit kaunti lang. Kahit subukan mo lang. Baka naman pwede. Sinubukan ko na nga, paulit-ulit ka eh. Pero wala talaga. Mahirap bang tanggapin yon? Mahirap bang tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo lahat ng gusto mo? Kasi kung oo, di ko na siguro problema yon. Anaya naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Nasasaktan ako. Nasasaktan din naman ako eh. Okay naman tayo eh. Maayos ang pagkakaibigan natin. Masaya tayo sa kung ano lang yung relasyon na meron tayo noon. Pero bakit kinailangan mo yung sirain? Bakit kailangan mo akong sirain? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa'yo? Sinuportahan ko lang naman yung kagustuhan mong magkaanak, di ba? Pero hindi ko sinabi na gamitin mo yung katawan ko para matupad yung gusto mong mangyari. Hindi ko rin sinabi na mahalin mo ako kasi sinabi ko na sa'yo noon na wala akong nararamdaman para sa'yo kundi pagkakaibigan lang. Pero mapilit ka kaya lalo lang ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Ngayon pagod na ako. Alam ko na kung wala akong gagawin, habang buhay kong pagsisisihan na nakisama ako sa'yo at sa anak natin kahit na hindi talaga ako masaya. Ayoko na! Gusto ko nang maging malaya sa inyong dalawa! Papadudod sobrang sakit marinig ng mga sinabi ni Anaya sa totoo lang. Para yung kutsilyo na tumusok sa puso ko ng libu-libong ulit. At wala na lang akong nagawa kundi ang umiyak ng mga panahong yon. Pinatapos lang namin ang birthday party ng baby namin at saka nag-alsa balutan si Anaya. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang tumira kasama sa amin ang anak niya. Noong tinanong ko kung saan siya pupunta ay hindi niya sinagot. Pero malakas ang kutob ko na sasama na siya sa ex-boyfriend niya. Kaya kahit masakit at masama ang loob ko ay hinayaan ko na siya. Papadudot, pagod na po akong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Anaya. Gayong ilang beses niya na ring sinabi na hindi niya ako kayang mahalin. At sapat na sigurong pinatunayan ko sa kanya na kaya ko siyang isalba laban sa manloloko niyang ex-boyfriend. Pero sa huli ay mas pinili niya pa rin ito. Ang lungkot-lungkot ko ng mga panahong yon pero alam ko na bunga lamang din yon ng kapusukan ko. Hindi lang pagkakaibigan namin ni Anayang nawala kundi pati na rin si Anaya na mahal ko. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na namumuhay. At kahit na challenging ang maging tatay at nanay ay masasabi ko na masaya at kontento po ako sa buhay. Palagi ko pa rin naiisip si Anaya pero ayoko na lamang ilugmok ang sarili ko at umasa na isang araw ay magbabalik pa siya para sa amin ang anak niya. Dalangin ko na lamang kung saan siya naroroon ay nasa maayos siyang kalagayan at sa wakas ay naranasan na ulit niyang maging masaya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. Lalo na yung mga mapupusok dyan sa pag-ibig. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Charlie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.